Natapos na naman yung Spa. Ito yung pangarap mong puntahan na racetrack eh. Ano ba mga nagustuhan mo doon sa karera at anong mga di mo nagustuhan para yung Dax? Yeah, although pangarap ko nga itong puntahan, pero kung hindi nila babaguhin yung ratio ng ICE tsaka ng battery, mukhang i-skip ko muna tong track na to kasi parang snooze fest nung kahapon eh. Pagkatapos ng lap 1, parang wala na. No? Wala na. Sige, puntahan natin yung lap 1 muna. Highlights ng lap 1. Siyempre yung overtake ni Max before Eau Rouge. Ganda, Diba? no? Nga ganda eh. Overtake sa akyatan. Hanggang dun sa kalahati ng Camel Straight. Pero after that, na-anticipate na rin ni Kimi Antonelli na yun ang gagawin ni Max. He was very patient. Alam niyang ma-overtaken niya ulit si Max pagdating dun sa gitna ng Camel Straight na yun. Parang ready siya na kung maungusan siya ni Max doon sa areang yun, eventually mauubusan siya ng baterya, kukunin niya ulit kay Max. Yes. Yun lamang. Galing naman. Kasi there's no point for him to use the boost kasi siya naman yung P1. So talagang mag-aantay lang siya kung may gagamit ng boost ng mga kotse sa likod niya, di ba? Yeah. So i-reserve niya muna yung battery niya. Kasi nakita natin sa qualifying din dun sa mga onboard, kahit nung practice, bumababa yung rev ng mga kotse pagdating dun sa gitna ng Camel Straight. So dun talaga sila nauubusan ng battery. So kasama yun sa strategy pala nila eh, no? Ang galing, galing. yung isang Mercedes, kinana ni Hamilton eh. Ang nakikita ko sa mga meme, parang naradyohan daw ni Toto Wolff na kanain ni Lewis si George. Grabe. Pero siksikan din kasi sila talaga dun eh, no? Oo. Pero yun nga, I don't think Lewis deserves that penalty. Kasi after nung Camel Straight, isang sharp na right-hander yon and then bigla kang magle-left. So syempre, ang tendency mo rin talaga, kahit na dun sa onboard camera ni Lewis, talagang nag-left siya. Yun siguro ang nakita ng mga stewards. Bigla siyang kumabig ng pakaliwa, kaya niya na nadali si George Russell. Pero for me, it's just a racing incident na hindi naman dapat talaga ma-penalty si Lewis kasi on that situation, you have no choice and you don't have space. Kahit si George ata mismo, inamin naman yung racing incident yun eh. Pero na-penalize na si Hamilton. Baka nga sa stress niya, kaya niya nabunggo yung isang pit crew. Oo. Ito yung parang difference din ng dapat sanang penalty para kay Charles Leclerc dun sa contact ni Piastri. Oo. Dun din, same spot sa may Camel Straight, dun sa dulong yon. Kasi nagigit-gitan sila dun sa gitna eh. Feeling ko gustong kunin ni Charles yung labas para ma-defend din yung position. Pero nandun na kasi si Piastri. Ang sinasabi kasi ng mga stewards, hindi naman daw nauna yung front axle ni Piastri. So, dapat kay Don Percival pa rin yung corner na yon. Legit yung usog niya. Pero dun sa mga replay, parang nakita ko nag-move siya under braking. That's why nagkaroon sila ng contact. And na-damage yung front wing ni Piastri. That's why ito rin yung sigurong factor kung bakit siya bumagal. Tapos walang penalty yun, di ba? Walang penalty. It was considered just racing incident. Kasi nagsimula si Hadjar P21. Natapos siya P6. Anong masasabi mo sa karera ni Hadjar? Well, at least dito natin nakita na maganda yung naging upgrade ng Red Bull and then nag-upgrade din sila sa makina. Ito yung hinihinga ni Max, di ba? Nung Yes. Silverstone na magpalit sila ng power unit. Kahit mag-start na sa pit lane. Pwede nang makahabol. So tama rin pala yung ina-advise ni Max nun eh, no? Ang sinasabi naman nila, ang naririnig ko, dapat daw siya yung naging driver of the day, hindi si Don Perceval. Pero tama naman kasi ang laki ng binawi niya eh. It was a good recovery drive for him. Imagine that from P21, naka P6 siya. Pero I think nakatulong din yung virtual safety car.